Eto mga ka-homemates may tatanungin ako sa inyo. Kapag naririnig ninyo ang salitang living with purpose, ano ba ang nasa isipan ninyo? Ano nasa isipan niyo, Tito Efren? Well, sa akin, may direksyon yung ginagawa niya sa pamilya niya, sa trabaho niya, sa pananampalataya. Yun, may direksyon. Okay. Ikaw naman, Ate Sa akin, She. pag living in a purpose, parang sa family, syempre. Tapos yung may matulungan ka, yung mga kapwa, matulungan mo kahit simpleng ways lang. Tapos, ano ba? Basta, with a purpose for my life, for myself. Ako naman kasi syempre, pag bata tayo, hindi mo pa naiisip kung anong purpose mo in life eh. Maiisip mo yan pag naging Mature din. adult ka na, di ba, nag-mature ka na. So, Matured, habang tumatagal, habang nagkakaedad tayo, doon natin nare-realize kung ano ang purpose natin in life. Oo nga. Ayun, di ba? So true. Yes. Anyway, dahil nga, syempre, ngayong umaga, to guide us in today's meaningful conversation, let us welcome our very special guest. Wow, yeah. A tourism management graduate, Wow. former Binibining San Jose Occidental Mindoro candidate, a passionate mental health advocate, and successful businesswoman. She continues to aspire as a confident and empowered Filipina with a beauty, purpose, and compassion. Yan. Good morning, Ayan. Miss Jonabeth Belante. Good Hello, good morning, Ma'am Good morning. John, at ganda naman ang Good morning, pangalan. everyone. Good morning. Second guest, mga kaibigan, Dr. Reggie Alexis Jordan G. Kinagon, a licensed physician, medical technologist, and aesthetic medicine expert from Dasmariñas, Cavite. He is the medical director and on-board cosmetic surgeon of Kines Medical and Aesthetic Clinic. Wow. Known for promoting ethical, compassionate, and science-based patient care. Wow. Ayan po siya, si Doc. Doc Doc Reggie! Reggie! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning po. Thank you po. Very honored to be here and to be in our program. Oo nga. Ayan, Yun. exciting! We're happy din na nakapunta kayo dito kahit ang nalalayo at sa sabong aga pa. Opo, no Imagine, problem po. Aga natin. Gustong-gusto po Maga namin. silang nagising, di ba? Yun. Para lang dito sa, mag-guest dito sa Oo, itong diba? tahanan. Kaka-proud naman. Okay, anyway, simulan natin sa tanong na ito. Yes. Ting! Ano po ang personal ninyong kahulugan ng living with purpose o pamumuhay na may layunin? Bali po, Ma'am Cynthia, no? So, para sa akin, very, very agreeable naman talaga. You should live with purpose talaga. Kasi yes. magiging bland kung wala kayong purpose, namumuhay ka lang basta, just to survive. And also, for me, being aesthetic doctor, beyond yung purpose ng, the common purposes ng yung financial obligations natin, yung responsibilities natin, mas maganda po na ang purpose natin habang namumuhay tayo is meron tayo nagiging effect sana sa mga kapwa din natin. Yun. Kumbaga, I believe strongly in legacy na may naiiwan po kayo na something pwedeng sa lugar or even as small as a little child na meron kang ginawa para sa kanya. Hindi po natin alam, baka maging presidente yan sa sa future. the future. Diba? So at least you made a difference on that small, even a small gesture. So I think yun yung living with a purpose para sa akin. Ayan. Para po sa akin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Nung kabataan ko, ang purpose ko lang ay mag-aral, maganyan. Ngayon po, bilang naging nanay na po ako, ang purpose ko, it's mapagraduate, maturuan ng tamang asal, saka maging role model yung mga anak natin. Yun po yung purpose. Kasi lahat naman tayo nagiging nanay. So, yun po yung role natin sa mundo. Kaya nga po tayo nagtatrabaho, nagsisipag para sa mga anak natin. Yun po yung pinaka-purpose natin na maging mabuting ina, mapagraduate ang anak. Then after that, magiging matanda na tayo. Yun po yung pinaka
purpose na nasa isip ko po na maging mabuting nanay. Parang, And maging mabuting tao po. parang Doc, yung Same. parang ibig ko sabihin, parang kanina sabi mo, parang gusto mong may maiwan na legacy, Yes, di ba? Sa legacy. mga bata, sa Same, mga same din. family mo. Sagot ni Miss Oo. Joanna. Was there a specific moment in your life that changed your perspective and made you realize your true purpose? Parang pang-beauty Oo, na naman pang-beauty yan. ka na naman yan. Medyo ano eh. Oo. Ako po, Doc. sagutin ko po muna yan. Yeah, Doc. Actually, I have received this question many times na. Okay. And always, I have this one story. No? Nung kabataan ko, student pa lang, I was involved in an accident. Okay. So, alam niyo, typical po na nag-aantay lang ng jeep, tapos may car po na bumunggo sa amin. So, siyempre, it's an accident. Pero, we recovered. And since then po, nag-iba na yung perspective ko talaga sa buhay. I always look at everything in a brighter way. Always look on the bright side. Kasi doon ko na-realize, totoo nga pala, no, maiksi ang buhay. And very, very fragile. Correct. So, bakit pa magfo-focus sa negativity, Yes. di ba? Kung pwede naman na positivity na lang. I mean, So, kung pwede mo namang gawin ngayon, gawin mo na oo. ngayon. So, Enjoy if there's an life. opportunity, grab mo. Grab di ba? mo, oo. Kaya, i-connect ko kay Miss Jonabeth na I appreciate yung mga misis. Kasi para sa kanila, misis na ako bakit pa ako sasali sa mga pageant, di ba? Ba't pa ganyan? Pero nakakatuwa na meron mga platform pa rin na Yes. pwede Marami, sila marami, masalita. Doc. Yes. So we really appreciate that, and also lagi nating isa puso yung tingnan natin lagi yung kung ano meron tayo. Sa akin naman po, focus lang, pray, pananalig para po sa ano. And minsan talaga po napapagod tayo sa trabaho, sa lahat, nakakapagod talaga yung pressure kung paano maging, ano po kasi ako businesswoman. So, nakaka-pressure yung trabaho. So, pray lang, focus lang, yun lang talaga. And nakaka-ano rin kasi natatanggal rin yung pagod natin. Panakikita natin mga babies, ganyan, mga kids natin. Yun lang po. Anyway, ayun nga po, nakakaranas tayo ng pagod, pressure at kawalan ng direksyon. Ano po ang may papayo nyo sa mga taong nakakaramdam ng pagkawala ng motivation o pag-asa? Yung dinadown na nila sa sarili nila, wala na. This is it. Life. Oh. Opo, para sa akin po, yung mga nawawalan po ng pag-asa, direction, pray lang kayo. Lahat naman tayo nagdadanas sa ganyan. So, ang kailangan lang talaga focus, mag-pray lang tayo, and isipin nyo na lang yung mga iba nga, yung mga buhay nila. Sobrang grabe Kasi, so isip lang talaga, mag-focus lang po talaga tayo, and pananalig. Yun lang po. Ayan, bale, ang ina-advise ko rin po ito sa mga patients ko na huwag kayo masyadong harsh sa sarili ninyo. No, kasi minsan nahihiya na tayo na magsabi pagod na ako pag napapagod na ako sa ginagawa minsan ko, ganyan. nangyayari yan Oo, talaga. nangyayari naman talaga. Di ba? Doc. Parang ganon. So, wag po kayong mahiya na mukhang kailangan ko muna mag-rest. Or, Take a break. Parang yes, ganun eh. oo, Take a break. ganun Kailangan ko muna. magpaganda. Ito po. Yun, Ako, ang sabi ganun na po mo. ginagawa ko. Kailangan ko May partner ka magpaganda. sana. Doc, Pahinga alam muna. mo maganda. Facial nga dyan. Maganda na po, i-maintain na lang. di ba? Papogi rin ako. Siyempre, gwapong-gwapo. Yun na lang dapat talaga, yung huwag nilang isipin yung problema, di ba? So yun yung yes, tama. Especially pag nagkakaedad ka na, di ba? Hindi porket nagkakaedad ka na, ay nako, may ano na ako, Opo, matanda kailangan na lang ako. talaga enjoy lang po talaga. Kaya pupunta kami sa clinic mo, Doc. Yun. Patay mo kami dyan, Doc. Hintayin nyo kami. Hintayin nyo kami tatlo. Doc, discount, Doc, ha? Segue sa ganun. Sure. Ayun. Tsaka ano po, syempre, wag masyadong mag-focus sa kainggitan. Yun, di ba? number one din yun. Kadalasan po kasi kino-compare natin yung Oo, sarili totoo natin yun. na lalo na sa classmates or friends. Again, balik po sa always look on the brighter side of things. Yes. Saka ano lang, Positivity. cool lang. Yes. Yun Now, lang. as we go along mga kaibigan, how important is gratitude in living a meaningful life? I think very, very important po.
lalo na po ngayon, no? Sa passion ko pa lang po, as gusto ko magpaganda, mag-enhance, yun po yung napili kong career. Hindi ko po akalain na mai-invite ako sa ganitong prestigious na program. Thank you so Thank you much. po. Salamat po. So, gratitude plays a big part po palagi. Yan. So, dapat di po nating makalimutan yung pasasalamat. Kaya magpa-thank you. Siyempre, sa Panginoon Diyos. Yes, Almighty God natin, lagi tayong magpapasalamat. And even the little things, the small things na nangyayari sa atin, yung even paggising mo pa lang, may naamoy ka na mabangong kape, I think we should be thankful dyan, di ba? Oo, Sa nagising ka ganun na pa lang, small things, magpasalamat na tayo sa ganun. Yes. So, yun po yung yung importance ng gratitude. Gratitude. Yes, all Yes. right. Oh, yes. So sa akin din po, napaka-very important po na yan. Unang-una sa lahat, like example, may reason si God kung bakit tayo nagkakita-kita, Yeah. nagkakilala. So napaka-thankful po ako sa inyo at ang gaganda talaga niyo po dito sa personal. Ayan, opo. Hindi naman And- po. And yun nga, may reason si God kung bakit tayo nagkakakilala. And katulad ng sabi ni Doc, na pagkagising mo, may mga reason kung bakit ka nagising ngayong araw at bakit ako nandito rin sa Manila. Yun po yung yun po yung para sa akin na important. Okay, yeah, very nice. This time talking about family po, ano? What role do family and relationships play in helping us stay grounded and purposeful? O sa family naman po, so ako bilang as a mother, talagang panagtrabaho po talaga ako sa negosyo, talagang nakafocus po talaga ako. Sa umaga po, ang ginagawa ko talagang pumupunta po ako sa laundry shop, sa mga gowns ko po, ayan, and sa solar po, may solar po ako doon. So iniikot ko po yun araw-araw. So nape-pressure ako kasi kailangan mabigay ko yung magandang buhay para sa mga anak ko. Yun po yung ginagawa ko po talaga. And the good thing is, may partner po ako na laging nandyan po sa tabi ko. Hanggang ngayon po, nandito siya sa Manila. Yan, driver na, taga-buhat na, lahat na po talaga. So, yun po yung para sa akin. So, yun po yung Nice. pinaka-important po para sa akin. Galing Eh, naman. syempre po, sobrang busy mo, ma'am, no? Ang dami mo ginagawa. Eh, paano naman po yung family time? Sa gabi po kasi, ako po yung naka-duty din sa mga bata. So, nakaka-miss nga po paggabi. Siyempre sa araw, kailangan hataw, kailangan sipagan natin para maibigay yung magandang kinabukasan sa kanila. Then sa gabi, naka-duty din ako. Puyat-puyat din. Oo nga. Ilan po ang anak niyo, ma'am? 3 po. So, meron pa po akong 1-year-old and 3 years old po. Okay, Ayan. maliit. Maliliit pa po talaga sila. Ayan, baby pa po talaga siya. sila. Galing, ng Okay. marriage. Totoo lang po, minsan, pag may gusto kong gawin, yung utak ko, anong nangyayari, pumunta ka sa shop, gawin mo, pero kailangan matulog na. So, yung utak ko po, gumagana na magtrabaho ka, okay na ba yung wedding, ganito. So, yung katawan ko, tutulog na, pero yung utak ko po, kailangan pa pong, Nag-work pa. Opo, kaya, umiinom po akong pampatulog para sa ganun po, hindi Mag-rest ganun yung pa rin, ano ko. mag-rest Oo. pa rin. Si Doc po ba pag sa bahay, ano ka pong, anong klase tatay? Anong klaseng tatay si Doc sa pag sa bahay? I think mag-a-agree naman po yung asawa ko dito. Kasama ko rin po, no? Very supportive. Kaya tama din po yung question ninyo eh. How important is family? Ayan, nandyan. Support sila. So, sa bahay, daughter po yung anak namin. Isa pa lang. Siyempre, may mga activities kami dalawa na mas close Ang daddy-daughter mommy. time. Oo. Siyempre, iba pa rin yung mommy-daughter. Pero, yung i-enrich ko yung side ng playfulness ng anak ko. And also, kasabay na rin yun yung pag-protect din sa kanya. Kasi babae yung anak eh. Baba. Isa lang, ano? Isa pa lang po. Kaya I would say, always take a rest talaga eh. Para yung mind mo and the Important body yun. mind, okay ang galawan. Yes. As they say, living with purpose also means taking care of ourselves physically, emotionally, mentally, and spiritually. Yes. Agree. Yes. Kasi ganito yung Doc, no? Minsan, sa sobrang abala ng mga tao, sa paghahabol ng pangarap at tagumpay, nakakalimutan na nila alagaan ang kanilang kalusugan
at inner peace. Yes, oo nga. Eto, Diba? Eto na nga ang tanong. Can you share practical ways people can start creating a healthier and more balanced lifestyle? Ayan. Bale, sasagutin ko po yan as an aesthetic Yes, doctor. doctor. Okay po. So, first, start small. Kasi po kung sisimulan nyo kagad na malaki, tulad ng mga fad diets ngayon, Oo yung mga nga. 1 meal a day, Yeah. or yung mga intermittent diet, kadalasan po nakikita namin, nagfe-fail po yun. Kasi hindi nila nasusustain. Yes. Ang hirap po gawin nun, kagad. Oo nga, do, kaya nga Hirap ako po nahirapan gawin. eh. So start small. Laging ang advice namin na may vices ka ba? Naninigarilyo ka ba? Umiinom? Nagpupuyat ka ba? Start ka muna doon. Na try mo munang i-control yon or alisin. And then, sunod-sunod na po yan na babalik na po yung normal na wellness ng katawan. And always, di ba, lagi pag if you look good, you will feel good din eh. Yes, true. Ano na yan eh, magtatandem na yan na magtutuloy-tuloy. Hindi dapat pagsabay-sabayin. Tama, oh. Iba, At Dok. huwag biglain. Yun na nga ako, Dok, binibigla ako na, pero hindi na talaga mag-diet Hindi nga ko. dapat. Oo, ba? mahirap Hindi po na talaga. dapat. So, yun. Nakakainis. How about Jonabeth? Yes, health thank you. advocate? Sa akin naman, kailangan mo lang talaga ng disiplina para sa sarili mo. Kasi kung wala kang disiplina, kailangan lang talaga, katulad sabi ni Doc, kailangan unti-unti lang, hindi naman bibiglain. Pero kailangan, very important talaga yung disiplina. Katulad po ako, unti-unti lang yung pagda-diet, then gym. So, Discipline yun po, talaga. basic talaga Beauty yung queen. ano. So, yun po yung pinaka-advice ko po sa lahat na discipline talaga yung sekreto dyan. Ayan Oh po. my Thank God. you. At syempre, Discipline ba? Hirap mag-discipline. Hindi, pwede yan kahit Pero sa masarap po higaan. talaga kumain. Sarap kumain eh. Masarap. Kaya nga control. Talaga Control kailangan lang. kontrolin lang. We can Yung enjoy. determination You know Pwede what? Ang mag-enjoy. daling sabihin, pero manghirap Ang hirap gawin. gawin. Yun ang mahirap Diba? minsan. Yun Totoo nga. yan. Totoo lang. I agree with that. Ito Start ilang beses ko small. nang narinig, ate, bukas magda-diet Yung diet na na ako. ako. Tapos maya dahil po. Para sa tingin ko po, ma'am, ngayon araw hindi ka makadaya. Wag Kasi na po birthday ni muna. ma'am. Ano ba? muna. Ano nga ba talaga dapat? Technique. Dok, ano ba dapat technique? Ayan. Yan. Anong sa ibang pag- pamamaraan? Pamamaraan. Ayun, yun, therapy? yun. Oo, Dok. Nasabi ko na yung yung una, start small. So kunyari, ang ulam ninyo ay adobo, no? Ay imbis na 5 hibla ng baboy kunin mo. Dalawa lang. Dalawa na muna. Isang manok, isang kanin. Pwede. Pag masarap, Dok. Masarap, Dok. Nakapagkamay ako, masarap. Wala na. Depende. Half cup of Damihan nyo po rice. ng gulay. Dadamihan. Actually, Papalitan nyo yung ng rice talaga. Oo, rice talaga. Rice actually should be controlled. lang. Yes. Ako, once a day na lang ako nag-ano. Wow. Yum. Okay po yun. What about exercise? Yes, exercise. Very important. Ako po nag-gym po ako ngayon doon sa Mindoro, Occidental Mindoro. So may coach din po nagtuturo sa akin doon. So ayan, hello po coach. Ayan. Alright. Effective, Sa chair. Yes. Pwede po yun. Opo. Okay. Actually, kahit malilit na magandang gawain, araw-araw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago at positibong epekto sa ating buhay. Ayan. Di ba siya? Don't forget that, mga Yeah, kaibigan. thank you so much sa ating, syempre, mga guests. Dok, saan ka namin pwedeng makita, makontak? Mapuntahan. Facebook, mapuntahan. Yan. Bali po, again po, thank you. Thank you again. Our pleasure, Thank you so Invitation. much Very, po. very honored po na nandito. So, everyone, you can send your inquiries sa aming Facebook page, sa clinic page ng Kines Aesthetic Clinic. So, doon po marami po magre-reply sa inyo ng mga clinic admins natin. Also, you can find me on YouTube. Yan. Meron po akong channel. Doc Subscribe. Guides channel. So, send a comment doon. Binabasa ko naman yung mga comments doon. So, doon pwede tayo mag-usap. Common questions, pwede nyo namang isend doon. Pero mga official inquiry sa clinic page Sa clinic. po. Doc, message muna Message tungkol sa po topic sa- natin kanina. Kung sakaling mapapaisip po kayo, no, parang ma-lost po kayo sa buhay, always look back. Look back kung saan po kayo nanggaling. Kasi doon nyo po maaalala na, ito pala, kaya ko pala ito ginagawa. Kaya ko pala ito pinagpapaguran, inuubos ang
oras ko, ginugugol ang oras ko dito kasi dahil pala sa kanila. Pwede sa family, pwede sa dreams ninyo, and always, if ever you achieve your dream and become very, very successful, always look back sa family. Kasi wala rin sense kung nasa taas ka nga pero mag-isa ka lang. Tama. So, yun, always look Totoo. back sa family. Sila ang magiging support ninyo Gabay. sa buhay. Yun po. Ayun. Yes. Very well said, Doc. Very well. Katulad po ngayon, candidate po ako ng, official candidate po ako ng Mrs. Grand International. So Wow, meron po Grand. akong, sa August 8, meron po akong laban po doon. Representing po ako magre-represent po ako ng Philippines. Ayan po, candidate po Very ako doon nice. ngayon. Saan po ito And gagawin, Ma'am John? Sa Myanmar po. Wow. Myanmar. Yes po, sa August 8 po. Ayan, thank you po, Doc. Ayan po. So, yun. So, may reason si God kung bakit nandun din tayo. And katulad ng sinabi ni Doc, kailangan tumingin talaga sa Pinanggalingan. Pinanggalingan, yes, exactly. And focus lang, wag magpapaano sa negative, sa mga so yun po yung para sa akin. Yan. Ayan, And then, thank you so much po at nandito po ako ngayon. saan ka namin pwedeng Our i-follow or social media account Okay niyo po, sa Jonabeth Gowns Rental, pwede niyo po ako i-follow doon. Ayan din po. Then may contact number din po ako para sa mga sa mga business ko, Gowns Rental, and also Zolar, and laundry shop. Thank you so much Ayan, po. maraming salamat po sa inyo. And we hope to Po. Thank you. see you again here Yes, po Doc. dito sa Itong Yes, sure po, sure po. At Anytime. makapunta